Si Varvatos, ang pinakadakilang Demon Lord sa kasaysayan ng sangkatauhan, ay muling isinilang bilang isang ordinaryong tao sa gitna ng kagubatan. Kasama niyang nadala ang lahat ng dati niyang kapangyarihan, kaya hindi nagtagal, siya agad ang naging pinakamalakas na mage sa buong mundo. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman nagbago, ang sobrang hina niya pagdating sa pakikipagkaibigan. Matapos mawala ang dati niyang napakagandang best friend bago pa man umusad ang plot ng buhay niya. Nawalan siya ng pag-asa, tumalon sa bangin, at niyakap ang lupa, tinapos ang buhay niya bilang isang virgin na mag-isang namuhay sa probinsya. Sa malayong hinaharap, muling isinilang si Varvatos bilang isang batang lalaki na pinangalanang Ard Meteor. Kasama ang bago niyang pamilya, ipinagdiwang nila ang ikasampung kaarawan niya. Mula pa nang ipanganak si Ard, ginugol niya ang bawat sandali sa pag-aaral ng mahika ng mundong ito at sa walang tigil na pagsasanay upang maging pinakamahusay na martial artist. Pagkalipas ng 10 taon ng matinding training, napagtanto niyang wala pa rin siyang ni isang kaibigan. Isang araw, narinig niya ang mga batang naglalaro sa labas ng bintana, kaya ginamit niya ang lahat ng natitirang 3 brain cells niya at sumigaw para yayain silang maging kaibigan. Ngunit inakala ng mga bata na isa siyang pangit na loser, kaya nagtakbuhan sila palayo, tuluyang dinurog ang kumpiyansa ni Ard. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang muli at nilapitan ng 3 babae sa bayan. Dahil sa matinding kaba, bigla siyang bumagsak sa gitna ng eskinita. Nang makita siya ng mga babae, natakot sila at agad na tumakbo palayo. Ngunit sumigaw si Ard at inutusan silang humarap sa kanya, sinabing isa siyang man of culture at gusto niyang mag-develop ng plot kasama silang lahat. Tinawag siyang isang kadiri at pangit na manyak, saka muling nagtakbuhan ang mga babae, nagdulot ng matinding emotional damage. Dahil sa galit at pagkadismaya, ibinuhos ni Ard ang sama ng loob niya sa buong kagubatan at winasak ito gamit ang napakalakas niyang mahika. Habang nakaupo at nag-iisip kung ano ang dapat gawin, tinanong niya si Mayor Olhide kung paano ba talaga magkaroon ng kaibigan. Sinabi ng mayor na kailangan lang niyang maging mabait sa lahat ng makikilala niya at may sisimulan sana siyang ikwento tungkol sa kanyang anak, ngunit nagpa siya si Ard na igalang ang lahat ng babaeng makikilala niya. Habang sinusubukan niyang pakalmayan ang sarili, nakarinig siya ng sigaw ng isang babae sa gitna ng kagubatan at nadatnan niya ang isang higanteng lobo na nakikipaglaban sa isang babaeng may pilak na buhok. Ang nilalang na ito ay karaniwang mapayapa, kaya nagtaka si Ard kung ibinubuhos lang ba ng babae ang galit niya sa lobo. Samantala, nagiinom ng tsaa ang mayor kasama ang mga magulang ni Ard at inamin niyang ang kanyang anak na babae ay matagal nang binubuli. Sa parehong sandali, pinakawalan ng babaeng may pilak na buhok ang isang napakalakas na kidlat na agad na nagpulbos sa higanteng lobo. Paglingon niya, napansin niyang may isang batang mukhang kaina-hinala na nanunood sa kanya. Lumapit si Ard kay Irina Litz de Olhide at ginamit ang huli niyang brain cell para purihin ang malalaki niyang hinaharap, ngunit nang mapansing hindi ito nagustuhan ni Irina, binawi niya ito at tinawag naman siyang kasing flat ng surfboard. Lalong sumama ang sitwasyon, kaya inilabas ni Ard ang kanyang ultimate weapon at tinanong siya kung gusto ba niyang maging kaibigan. Sa halip na tumakbo, sinagot siya ni Irina gamit ang salitang kaibigan, ang kauna-unahang beses na may sumagot sa kanya ng ganoon. Dahil dito, patuloy na sinubukan ni Ard na kaibiganin siya, ngunit sinabi ni Irina na hinding-hindi sila kailanman magkakaintindihan at tumakbo siya palayo. Umiiyak siyang bumalik sa kanyang ama, habang si Ard naman ay pumunta sa mayor at sinabing walang silbi ang payo nito, ngunit nang mapagtanto niyang si Irina pala ang anak ng mayor, inisip niyang baka ito na ang tadhana. Sa mga sumunod na linggo, naging sobrang porsigido si Ard at paulit-ulit na sinubukang maging kaibigan si Irina, ngunit sa bawat pagkakataon, patuloy lamang siyang tinatakbuhan. Ang tanging paulit-ulit na tanong ni Ard sa sarili niya ay, bakit ka tumatakbo, bakit ka tumatakbo? Sa mismong kaarawan ni Irina, binigyan siya ni Ard ng isang palumpon ng rosas, ngunit nagtanong si Irina kung paano niya nalaman ang birthday niya. Sumagot si Ard na alam niya ang lahat tungkol sa kanya, pati kung ilang nunal ang mayroon siya sa mga pribado niyang bahagi. Nagulat si Irina, sinunog ang mga bulaklak at tinawag siyang isang creepy na manyak. Pero hindi pa rin sumuko si Ard. Isang gabi, nakita ni Ard si Irina na pinatumba ang isang oso gamit ang mahika ng kidlat, ngunit napansin ni Irina na pinapanood siya ni Ard. Ibinunyag ni Ard na naroon siya para ihatid siya pauwi, ngunit agad na tumakbo palayo si Irina. Sinundan siya ni Ard saan man siya magpunta at sinabi na siya ay parang buwan, o mas maganda pa kaysa sa kahit anong buwan sa mundong ito. Ipinaliwanag niya ito sa mas simpleng paraan, gusto kita at gusto kita ngayon, pwede nating gawin ito sa madali o sa mahirap na paraan, ikaw ang bahala. Tumakbo muli si Irina, at naisip ni Ard na hindi siya kailanman sasuko. Umuwi si Ard at sinubukan ng lahat. Gumamit siya ng mga tula at pagkanta, ngunit walang gumana, kahit noong nakaraan niyang buhay ay hindi rin ito umubra.
Habang nakahiga, narinig niya ang sigawan ng mga tao at nakita niyang sinalakay ng mga goblin ang nayon. Ang mga babaeng tumanggi sa kanya ay hinahabol ng mga goblin at naisip ni Ard na deserve nila iyon. Nagsimulang lumaban ang ama ni Ard laban sa mga goblin at dumating ang mayor at ibinunyag na nawawala si Irina mula pa kaninang umaga. Agad na napagtanto ni Ard na maaaring kasalanan niya ito dahil sa lahat ng ginawa niyang dahilan para tumakbo si Irina, kaya nangako siyang hahanapin siya at babalik. Lumipad siya palabas, ikinagulat ng dalawa. Sa gitna ng kagubatan, napalibutan si Irina ng mga goblin na tinutukso siya dahil inakala niyang kaya niyang talunin sila. Napagtanto ni Irina na wala na siyang pag-asa. Tinanong siya ng isang goblin kung sisigaw ba siya para sa mga kaibigan niya, ngunit wala naman siyang kaibigan. Naalala niya kung paano siya tinawag na nakakatakot at palaging binubuli ng lahat, kaya nagpa siyang sumuko at ibinagsak ang sandata niya. Handa nang patayin ng mga goblin si Irina at tumalon sila papunta sa kanya. Sa unang pagkakataon, tinawag ni Irina ang pangalan ni Ard at tinanong kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Ibinunyag ni Ard na gusto niya siyang iligtas mula sa mga mahihinang goblin. Binalaan siya ni Irina na tumakbo, ngunit hindi umatras si Ard. Inilabas niya ang kapangyarihan ng kidlat at winasak ang lahat ng goblin sa kanyang daraanan. Binalaan niya ang pinuno ng mga goblin na tumakbo kung gusto pa nitong mabuhay, ngunit sumugod ang mga ito para lamunin siya. Sa isang sulyap lang ng kanyang mga mata, pinasabog niya ang mga goblin sa lugar nila. Napagtanto ng pinuno ng goblin ang panganib at muling tinitigan ni Ard, pinuno ng matinding takot ang kalaban, at sinabi niyang pagsisisihan nito ang desisyong ginawa nito. Sa isa pang sulyap, pinasabog niya ito sa mismong kinatatayuan nito. Lumapit si Ard kay Irina at tinanong kung ayos lang siya, ngunit ang tanong lang niya ay kung bakit siya iniligtas dahil ang gusto lang niya ay mamatay. Matagal na siyang nag-iisa at nilalamon ng kalungkutan. Sinabi ni Ard na naranasan din niya ang parehong sakit ng pagiging nag-iisa at itinaboy ng lahat. Lumuhod si Ard at nangakong hindi na niya kailanman pagtataksilan ng isang kaibigan dahil sa nakaraan niyang buhay ay ipinagkanulo niya ang sarili niyang matalik na kaibigan at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang bumuo ng isang walang hanggang pagkakaibigan kasama siya. Sinubukan ni Irina na ibunyag ang lihim niya, ngunit nag-alinlangan siya at sa halip ay tinanong si Ard kung mangangako ba siyang palagi siyang magiging kaibigan at hinding-hindi siya ipagkakanulo. Nangako si Ard sa pangalan ng Demon Lord na si Varvatos at tinanggap ni Irina ang pangakong iyon. Makalipas ang ilang taon, nakahiga si Ard sa kama nang gisingin siya ni Irina. Nagtanong siya kung bakit may isang babaeng nasa kasibulan ng buhay ang biglang pumapasok sa kwarto ng isang lalaki. Sinabi ni Irina na gusto niyang mag-develop ng plot at handa na siya para sa ngunit agad niyang itinama ang sarili at sinabing inaaya niya si Ard na pumasok sa isang magic academy. Magkasama silang pumunta upang makipagkita sa headmaster. Sabik na sabik ang punong guro na makita ang dalawang anak ng tatlong bayani, ngunit nadismaya si Ard dahil gusto lang naman niyang manatiling isang ordinaryong nobody. Ibinunyag ng headmaster na narinig niya ang tungkol sa insidenteng iniligtas nila ang bayan sa pamamagitan ng paglipol sa lahat ng goblin, kaya ibinukod niya sila sa physical exam. Masayang tinanggap ni Ard ang alok at matapos ang pagsusulit, tiningnan nila ang mga resulta. Nanguna si Irene sa ranking, ngunit hindi makita ang pangalan ni Ard sa screen. Nang masusing tingnan, napansin ni Ard na 0 ang score niya. Ang tanging posibilidad ay may gumagawa lang sa kanya ng biro, ngunit biglang dumating ang headmaster at binati siya. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng sagot ni Ard ay lampas pa sa antas ng henyo, at 0 lang ang nakuha niya dahil hindi kayang sukatin ng modernong teknolohiya ang mga sagot niya. Hinikayat ng headmaster ang lahat ng estudyante na matuto kay Ard at isiniwalat na ang mga magulang niya ay ang dakilang bayani na lumaban sa mga dragon. Tuluyang nabasag ang plano ni Ard na manatiling isang nobody. Habang naglalakad sila ni Irina, may isang misteryosong babaeng may kahangahangang pangangatawan na nagmamasid sa kanila. Nagtaka si Ard kung bakit hindi niya alam na mga dakilang bayani pala ang kanyang mga magulang, ngunit sinabi ni Irina na masaya siyang makasama si Ard sa hinaharap. Pagpasok nila sa klase, nagsimulang gustuhin ng lahat na maging kaibigan sila. Naiinis si Ard dahil hindi na siya pwedeng maging background character, ngunit masaya rin siya dahil sa wakas ay may mga kaibigan na siya. Hindi lahat ay masaya sa pagbabagong ito, at narinig ni Ard ang isang lalaki na sinisigawan ng isang babae sa isang sulok. Sinampal ng lalaki ang babae at sinigawan ni Irina ang lalaki na tumigil sa pambubuli. Ang lalaki ay si Araldo at ang babae ay isang alipin ng pamilya nila, kaya sinigawan ni Araldo si Irina na huwag makialam sa usaping pampamilya. Sumingit si Ard at sinabing nagkakamali siya kung iniisip niyang tama ang ginagawa niya. Inutusan ni Ard si Araldo na humingi ng tawad sa babae, ngunit hinamon siya ni Araldo ng isang duelo kung talagang gusto niyang protektahan ito. Dumaan ang guro upang awatin ang gulo.
Ngunit nakilala ni Ard ang boses nito. Sa kasuotan at mga tainga nito, agad niyang nalaman kung sino siya. Siya ay si Olivia, isa sa mga dating tagasunod ni Varvatos. Alam ni Ard na delikado siya dahil malamang galit na galit si Olivia kay Varvatos dahil sa ginawa nitong pagyakap sa lupa noon. Sinubukan niyang magpanggap na normal at sinabi kay Olivia na kasing ganda pa rin niya siya tulad ng huling beses na nakita niya ito. Napansin ni Olivia na may kakaiba at tinanong siya kung saan na sila nagkita noon. Sinubukan ni Ard na mag-isip ng palusot ngunit inaprubahan ni Olivia ang duelo at hiniling kay Ard na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng field. Nag-isip si Ard kung paano siya mananalo habang itinatago ang tunay niyang pagkatao kay Olivia. Sinubukan siyang latin ni Araldo at naglabas ng isang magic summoning circle na nagpapakawala ng matinding enerhiya patungo kay Ard. Ngunit hindi man lang nasugatan si Ard at lihim niyang inactivate ang isang magic barrier, ipinapakita sa lahat ang kanyang kakayahan. Pinuri siya ni Araldo sa pagtatanggol niya sa atake at sinabing babawiin niya ang sinabi niya kanina, ngunit sinagot ni Ard na kumpletong basura ang atake niya. Lalong nagalit si Araldo at muling nagpakawala ng isa pang fireball patungo kay Ard, ngunit muli itong hinarang ni Ard gamit ang kanyang magical shield. Laking gulat ni Araldo kung paano ganap na nan-neutralize ang tinatawag niyang Mega Flare. Ngunit nagtaka naman si Ard kung bakit niya tinatawag na Mega Flare iyon dahil isa lang naman iyong ordinaryong flare. Napagtanto ni Ard na nagpapanggap lang si Araldo at nagpapalakas ng dating sa pamamagitan ng pagbibigay ng cool na pangalan sa simpleng mahika. Inamin ni Ard na dati rin siyang ganito, nagbibigay ng engranding pangalan sa mga basic na spell, ngunit hindi siya umunlad hanggat ginagawa niya yon. Lalong nainis si Araldo sa panunuyan ni Ard at nagpakawala ng 10-10 flare patungo sa kanya. Ngunit hinarang ni Ard ang lahat ng walang kahirap-hirap na ikinamangha ng lahat. Namangha ang mga tao kung paano niya napigilan ang tinatawag na Giga Flare, ngunit napansin ulit ni Ard na may mali dahil ang mga iyon ay pawang simpleng flare lang. Sinabi ni Ard kay Araldo na nagkakamali siya at ipinakita kung ano talaga ang isang Giga Flare. Pinanood ito ni Olivia ng may paghanga at sa isang pitik lang ng daliri ni Ard, biglang naglaho ang Giga Flare. Nagtaka si Araldo kung bakit wala siyang tinamong pinsala. Ipinaliwanag ni Ard na ang nakita niya ay isang tunay na Giga Flare at binalaan siyang huwag kalimutan kung sino ang tunay na Giga Chad dito. Sinabihan ni Irina ang pink-haired na babae na ipaalam lang sa kanila kung muli siyang bubulihan ni Araldo. At humingi ng paumanhin si Ard kung medyo naging bata siya sa pagdurog kay Araldo. Inusisa ni Olivia si Ard at tinanong kung paano niya nagawang mag-activate ng dalawang spell ng sabay. Nahihirapan si Ard na mag-isip ng palusot dahil sa totoo lang ay gumawa siya ng magical wall para hindi matusta si Araldo na parang manok ng Giga Flare. Tinanong siya ni Olivia kung paano niya nagawa ang double cast at ipinaliwanag ni Ard na dalawang spell lang naman ang ginamit niya ng sabay at sanay siyang mag-activate ng 12-12 ng Demon Lord rank na spell sa iisang sandali. Ibinunyag ni Olivia na kahit ang double cast ay isang lost skill at tinanong kung bakit niya kayang gumamit ng ganitong kakayahan. Nagtaka rin siya kung bakit tila wala siyang common sense para sa panahong ito at nangakong malalaman din niya ang katotohanan mula kay Ard balang araw. Pagkalipas ng isang linggo, inutusan ni Olivia ang lahat na bumuo ng tigtatatlong party at agad na dumagsa ang mga estudyante kina Ard at Irina, ngunit napansin nilang mag-isa lang ang pink-haired na babae. Inaya siya ni Irina na sumama sa kanilang party at mapagpakumbaba itong pumayag. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Jeannie, isang succubus, at nagpasalamat sa kanila sa pagliligtas sa kanya noong isang araw. Ang misyon nila ay manghuli ng isang black wolf at sinabi ni Jeannie kay Ard na siguradong madali lang iyon para sa kanya. Nang makaharap nila ang mga unang lobo, tuluyang tinupok ni Ard ang mga ito hanggang maging abo. Ang misyon ay balatan ng mga ito, ngunit nahirapan si Ard na pigilan ang sobrang lakas ng kanyang kapangyarihan. Humingi ng paumanhin si Jeannie dahil pakiramdam niya ay wala siyang silbi, ngunit sinabi ni Ard na maaari niya siyang turuan upang magkaroon siya ng kumpiyansa. Nakita ni Jeannie ang tapat na ekspresyon ni Ard at tinanggap ang alok niya. Sinimula ni Ard sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mahika at sinabi na ang mga succubus ay karaniwang may mataas na aptitude sa mahika at likas na kakayahang sumipsip ng enerhiya. Biglang may lumapit na lobo, kaya inikat ni Ard ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang magical explosion na agad tumama rito. Ipinaliwanag niya na isa itong espesyal na teknik na kayang maglabas ng magic circle mula sa malayo at hiniling niyang manatili itong lihim dahil siya mismo ang lumikha ng teknik na iyon. Humanga ang mga babae sa ipinakita niya at sinabi ni Ard na kabisaduhin nila ang teknik na ituturo niya. Sinubukan ito ni Jeannie at nagawang lipulin ng halimaw sa kanyang dinaanan. Niyakap niya si Ard at sinabing handa na siya para sa child making. Nakita ni Irina ang plot development na iyon at nagtaka kung ano ang ibig sabihin ng child making, kaya gusto rin niyang matutunan iyon.
Gusto sanang tuparin ni Ard ang kanyang mga pangarap, ngunit bigla silang nahulog sa isang butas at bago pa sila tuluyang mahulog sa iba pang butas, napagtanto ni Ard na nasa loob pala sila ng isang labyrinth, kaya tiyak na ito ang lungga ng Minotaur. Hinarap niya ang halimaw ngunit sinabi muna niya na sisimulan niya ang huling leksyon. Hinarang niya ang hampas ng Minotaur gamit lang ang isang daliri na parang isang giga chad, sa kanya ito sinuntok palayo. Pagkatapos ay gumamit siya ng remote magic upang samantalahin ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Ard na gamit ang remote magic, maaari silang mabilis na mag-summon ng daan-daang magic circle nang hindi kumokonsumo ng mana. Tinupok niya ang Minotaur hanggang maging abok at tinanong si Genie kung gusto niyang siya ang magbigay ng huling atake, hinihikayat siyang mag-ipon ng lakas ng loob at tuluyang magpaalam sa kanyang nakaraan. Buong buhay ni Genie ay inasam niyang may isang tulad ng Demon Lord na darating para iligtas siya, kaya palagi niyang tinatakasan ng realidad. Ngunit ngayon ay ayaw na niyang tumakbo. Binati siya ni Ard sa pagkatalo ng halimaw at niyakap siya ni Irina upang pasayahin siya sa kanyang tagumpay. Ipinakita nila kay Olivia ang mga sungay ng Minotaur at ipinaliwanag ni Genie na ang ginamit nila upang talunin ang boss ay ang legendary script magic ni Ard na tanging si Varvatos lamang ang nakagamit noon. Naging kainahinala si Olivia sa narinig niya, kaya nag-isip si Ard ng paraan para makalusot sa sitwasyon. Nilate ni Araldo si Genie at sinabing malamang wala naman siyang silbi sa buong laban. Kaya nilapitan siya ni Genie at inutusan siyang humingi ng tawad kay Ard sa mga sinabi niya. Ngunit muli nitong nilate sina Ard at Irina, kaya sinampal siya ni Genie ng buong lakas at pinatalsik palayo. Sinundan nito ni Irina na ibinuhos ang fur bucket sa ulo ni Araldo, at tumakbo ito palayo habang sabay-sabay silang nagtatawanan. Masaya si Ard na magkaroon ng isang magandang araw kasama silang dalawa. Habang naglalakad siya sa paaralan, napagtanto niyang mapapatalsik siya kung mabubunyag ang tunay niyang pagkatao. Ngunit nilapitan siya ni Genie at tinanong kung maaari ba silang mag-date. Nagtaka si Ard kung bakit may taong may ganitong kalalaking plot cannons ang nagyayaya sa kanya, ngunit bago pa siya makasagot, biglang sumingit si Irina at nakiusap na sumama rin sa date. Nag-isip sandali si Genie at pumayag, sinabing sa tingin niya ay dapat ngang bumuo si Ard ng isang harem kung kaya niya. Nang ipinaliwanag ni Genie kung ano ang ibig sabihin ng harem, sinabi ni Irina na hinding-hindi niya papayagan si Ard na magkaroon ng harem. Sa loob ng sinehan, nanood si Ard ng pelikula tungkol sa kanyang nakaraang buhay, at nang ihanda ni Varvatos ang kanyang espada, naramdaman ni Ard na may dalawang shield na sumisiksik sa kanya, kasabay ng pagyakap ni Irina. Unti-unting nahuhugot ang kanyang espada sa parehong sandali na nakiusap si Lydia kay Varvatos na huwag lumaban. Ngunit napansin ni Ard na may mali dahil si Lydia noon ay isang barbarian na mas macho pa kaysa sa kanya. Pagkatapos ng pelikula, ikinatuwa ni Ard na hindi na siya konektado sa miserable niyang nakaraan. Ngunit habang naglalakad sila sa plot development district ng bayan, nakita nila ang isang grupo ng mga lalaki na nagkukumpulan sa isang eskinita at pinag-uusapan kung paano nila papatayin ang Reyna gamit ang isang magical sigil. Nang palis na ang mga lalaki, nagpasya si Ard na sundan sila. At bumaba sila sa imburnal kung saan pumasok ang grupo. Habang palihim silang gumagalaw, nakita nila ang isang napakalaking magic circle na nakaukit sa pader, ngunit agad na napagtanto ni Ard na natrap na sila. Bigla silang pinalibutan ng isang grupo ng mga bandido mula sa likuran. Inactivate ng leader ang magical sigil at sinubukang tupukin ng buhay si Ard, isiniwalat na wala silang pakialam sa iba basta madala lang ang target nila. Ngunit nagpatuloy lang si Ard sa paglalakad sa gitna ng apoy at sinabi sa kanila na walang silbi ang mahika nila laban sa kanya. Naglunsad siya ng atake patungo sa magic circle sa pader at winasak ito sa isang iglap. Sinabi niya na walang sino man ang sisire sa date niya, saka siya nag-summon ng isang napakalakas na spell na nagpabagsak ng kidlat sa lahat ng bandido, at ang leader na lang ang naiwan na buhay. Sa desperasyon, inilabas ng leader ang buong lakas niya, nag-transform bilang isang demonyo, at nagpakawala ng malakas na lightning burst patungo sa kisame upang makatakas. Sinabi ni Ard sa mga babae na susundan niya ito, ibinunyag na kaya niyang lumipad, at agad niyang hinabol ang demonyo habang sinusubukan itong sunugin pababa. Nang makatakas ang demonyo palabas ng butas, may nakita itong isang bata at agad itong dinakip upang gawing panangga laban kay Ard. Nagpanik ang buong bayan, ngunit sumigaw si Ard sa mga tao na siya ang anak ng pinakadakilang mage at ipinangako niyang tatalunin niya ang demonyo. Nang ipaalala ng demonyo na may hawak siyang hostage, nagtaka si Ard kung ano ang sinasabi nito at isiniwalat na isang ilusyon lamang ang lahat mula pa sa simula. Sinubukan ng demonyo na gumamit ng chain lightning, ngunit habang sinusubukan itong tumakas, sinabi ni Ard na hinding-hindi ito makakatakas sa kanyang kapangyarihan at ginamit niya ang Flash of Babel, tuluyang pinuksa ang demonyo sa isang malakas na pagsabog ng mahika. Paglapag niya sa lupa, nagpasalamat ang ina sa pagliligtas sa kanyang anak.
At itinuring ng lahat si Ard bilang pinakamalakas na tao sa buong bayan, sabay buhat at hagis sa kanya sa ere bilang pagdiriwang. Kinabukasan, binigyan si Ard ng audience sa Reyna, at agad niyang napansin ang sobra-sobrang elegance, ganda, at lakas ng presensya nito, iniisip kung paano niya ito mapapakinabangan. Ngunit biglang tinawag ni Irina ang Reyna sa pangalang Rosie at sinabing miss na miss niya ito. Nagulat ang lahat sa kawalang galang niya, ngunit isiniwalat ng Reyna na matalik silang magkaibigan mula pagkabata kaya hindi niya hahayaang pigilan ang dalaga. Sinabi ng Reyna kay Ard na ibibigay niya ang pinakadakilang regalo sa lahat at gagawin siyang asawa niya. Sinabi niya na gusto niya si Ard at gusto niya ito ngayon, madali man o mahirap ang paraan, siya ang mamimili. Sa harap ng lahat, nakiusap pa siya kay Ard na bigyan siya ng binhi. Agad namang sinabi ni Irina na si Ard ay kanya, habang tuwang-tuwa naman si Jeannie sa ideya na may isa na namang babae na sasali sa harem niya. Dahil sa sobrang gulo, napagod ang Reyna at nagpa siya na lang na i-promote si Ard sa Pentagon class. Alam ni Ard na magdudulot ito ng mas maraming problema kaya nakiusap siyang taasan na lang ang budget ng academy. Namangha ang Reyna dahil mas iniisip niya ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili niyang pakinabang. Kaya ipinagkaloob niya kay Ard ang parehong mas mataas na titulo at dagdag na pondo. Doon napagtanto ni Ard na lalo lang lumala ang sitwasyon dahil sa sarili niyang kagagawan. Samantala, nagtipon ng mga masasamang mage upang magbalangkas ng plano laban kay Ard, alam nilang hindi siya ang tunay na pinakamalaking banta, kundi ang babaeng nagbabalak na wasakin ang buong mundo. Kinabukasan sa paaralan, may isang babaeng umamin ng nararamdaman niya kay Ard, ngunit humingi siya ng paumanhin dahil ayaw niyang magkaroon ng isang pangit na side chick. Sa halip, tinanong niya kung gusto na lang nitong manatili sa friend zone. Napagtanto ng babae na mukhang virgin si Ard, kaya nagpasya siyang dalhin na lang siya sa kama para turuan ng leksyon. Ngunit biglang dumating si Irina, handang wasakin ang buong field, kaya nagmadaling tumakbo ang babae palayo. Nang subukan ni Ard na pasalamatan si Irina sa pagliligtas sa kanya, tumalikod lang ito at iniwan siya. Nang gabing iyon, iniisip ni Ard kung ano ang nagawa niyang mali para magalit si Irina. Ngunit ginulo ni Jeannie ang kanyang pag-iisip nang pumasok ito sa kanyang kwarto at tinanggal ang lahat ng plot armor niya. Masaya si Jeannie na sumisikat na si Ard, pero ayaw niyang maagawan siya ng ibang babae sa unang beses nito, kaya sinabi niyang pwede niyang gawin sa kanya ang kahit anong gusto niya. Sa parehong oras, napagtanto ni Irina na baka nasaktan niya si Ard kanina, kaya pumunta siya sa kanyang wardrobe. Nagtaka si Ard sa sinabi niyang paglalaro sa kanyang demonic Excalibur, at ginamit ni Irina ang kanyang charming evil eye upang i-enchant siya, dahilan para maparalisa ang katawan niya. Nadatna ni Irene sina Ard at Jeannie at nagsimulang sumigaw, paulit-ulit siyang tinatawag si Ard na traidor, halos tuluyang sirain ang natitirang 2 brain cells niya bago siya umiyak. Sinabi ni Jeannie na dapat tumigil na siya bago lalo lang siyang kamuhian ni Ard dahil sa pagiging isip bata. Nainis si Irene sa mga salitang iyon at sinabi na kasalanan ni Jeannie kung bakit hinahabol si Ard ng lahat ng babae sa academy, at hinamon niya itong mag-away dahil sa ugali nito. Tinanggap ni Jeannie ang hamon, ngunit sumigaw si Ard at inutusan silang manahimik at lumuhad sa harap niya. Pareho silang lumuhad at inutusan niya silang mag-sorry sa isa't isa. Ngunit bago pa sila makapagpatawad at magkamay, dumating si Professor Jessica at pinatigil sila. Inanunsyo niya ang nalalapit na tournament at sinabi na dapat maglaban sina Irina at Jeannie dahil kung makarating sila sa tuktok, gagawin si Ard na isang propesor ng paaralan. Nagtaka si Ard sa sinasabi niya, ngunit ipinaliwanag ni Professor Jessica na balak ng headmaster na italaga siyang propesor. Nang tangkain ng mga babae na tumanggi, sinabi ng propesor na ang mga propesor ay may cool na uniform at tinanong kung gusto ba nilang makita yon. Agad silang pumayag at nangakong susunugin ang isa't isa hanggang maging abo para lang makita si Ard na naka-uniform. Sa tournament field, isa si Mayor Allhide at ang mga magulang ni Ard sa mga hurado, ngunit halatang iritado si Allhide dahil katabi pa rin niya si Olivia. Nang turn na ni Irina, nagsimulang magdasal si Ard na matalo siya para hindi siya gawing propesor. Nagsimula ang laban at nagpakawala ng fireball ang kalaban ni Irina, ngunit muntik niya itong maiwasan. Habang nasa lupa, nakita niyang nagdadasal si Ard laban sa kanya, kaya bumalik ang kumpiyansa niya at ginamit ang script magic na itinuro ni Ard. Pinalibutan niya ng mga magic circle ang kalaban at pinakawalan ng fire magic niya upang ubusin ang enerhiya nito, agad na nanalo sa laban. Sumigaw siya kay Ard na panalo siya, at habang bumabalik sa pwesto niya, pinuri siya ni Jeannie sa husay niya. Ngunit sinabi ni Irina na inaabangan na niyang magkita sila sa finals. Nagpatuloy ang mga laban at isa-isa nilang tinalo ang lahat ng kalaban hanggang sa pareho na silang makarating sa finals. Samantala, naalala ni Allhide ang mga pinagdaanan ng kanyang anak noon at nanatili na lamang siyang tahimik sa halip na magdiwang.
Malapit nang magsimula ang final match, ngunit ramdam ni Ard na may kakaiba. Sa mismong pagsisimula ng laban, may isang misteryosong lalaki ang biglang tumayo at nagsimulang mag-transform bilang isang demonyong may pakpak. Sunod-sunod na ring may lumitaw na iba pang mga demonyo at sabay-sabay na sumabog ang mga itinanim na bomba sa loob ng stadium. Habang nilalabanan ni Genie at Irina ang mga demonyo, may isang sumugod kay Genie at tinamaan siya, hindi sapat ang depensa niya at bumagsak siya sa lupa. Agad binaril ni Irina ang demonyo at sinubukan siyang tulungan tumayo, ngunit nang maghawak ang kanilang mga kamay, isang napakalakas na spark ang bumagsak at yumanig sa lupa. Sa harap ng kanilang mga mata, unti-unting nabuo ang isang higanteng golem. Ginamit ng dalawang babae ang lahat ng natitirang mahika nila, ngunit hindi man lang natinag ang golem. Bago pa ito tuluyang makalapit, dumating si Mayor Allhide upang ipagtanggol sila. Gumamit siya ng isang malakas na tornado upang buhatin ang golem at ibagsak ito, at habang pinapalakas niya ang mahika, nagsimulang magbitak ang golem hanggang sa tuluyan itong mabasag. Tuwang-tuwa si Irene sa lakas ng kanyang ama, ngunit lihim namang natuwa si Professor Jessica dahil umaayon ang lahat sa plano niya. Sa isang iglap, sinaksak niya si Allhide mula sa likuran. Nagulat ang lahat at tinanong kung bakit niya nagawa iyon, sa kanya isiniwalat ang tunay niyang pagkatao, siya si Ellard, ang hari ng mga dragon. Inamin niyang matagal na niyang pinlano ang lahat ng ito para mahuli si Irina. Sinubukan ni Genie na ilabas ang lahat ng kanyang mahika para makabili ng oras at makatakas si Irina, ngunit itinaboy siya ni Ellard gamit ang sarili nitong kapangyarihan. Habang malapit na niyang patayin si Genie, tumakbo si Irina upang pigilan siya, ngunit tinamba rin siya ni Ellard. Nakiusap si Irina na siya na lang ang kunin at huwag saktan ng kaibigan niya, kaya inilabas ni Ellard ang kanyang mga pakpak at dinala siya palayo. Makalipas ang ilang oras, napagaling si Allhide gamit ang mahika ni Ard, at pagmulat niya, agad niyang ibinunyag na dinukot si Irina ng hari ng mga dragon. Sinabi ni Ard na ililigtas niya si Irina, kaya dinala siya ni Allhide sa pinakalihim na lugar ng buong kaharian, ang Royal Treasury. Pagkaalis nila, tinanong ng ama ni Ard si Allhide kung nag-aalala ba siya na malaman ni Ard ang katotohanan tungkol sa kanyang anak. Ipinaliwanag ni Allhide na buong buhay ni Irina ay ikinulong siya upang itago ang kanyang lihim. Ngunit nagbago siya matapos makilala si Ard at nag-aalala siya kung kakayanin ba ni Ard ang katotohanan. Samantala, naalala ni Irina ang araw na nangako silang magiging magkaibigan at nang tanungin siya ni Ard na sabihin ang totoo tungkol sa sarili niya, sinubukan niyang magtapat ngunit bigla siyang nawala matapos niyang banggitin ang mga salitang iyon. Nagising siya at nakita ang sarili na nakagapo sa isang magical orb. Sinabi ng dragon na gusto nitong inumin ang dugong dumadaloy sa kanyang pamilya at ipinakita sa kanya ang Orphan of Chaos, ipinaliwanag na gagamitin ang dugo niya upang buhayin muli ang isa sa mga evil god at matupad ang layunin nitong wasakin ang bulok na mundong kinamuhian niya buong buhay niya. Sumigaw si Irina na darating si Ard para iligtas siya, ngunit tinanong siya ni Ellard kung mananatili pa rin ba si Ard sa tabi niya kapag nalaman na nito ang buong katotohanan. Bumukas ang mga barrier at handa nang umatake ang orphan. Sa kabilang panig ng mundo, naghanda si Ard ng isang superhero outfit upang iligtas si Irina at sinabi kay Genie na tiyak na ililigtas niya ito, kaya magluto na lang siya ng hapunan dahil babalik siya bago maggabi. Bago siya lumipad, sinabi niya na magtatawanan at magbibiro pa rin sila tulad ng dati, saka siya lumipad gamit ang kanyang mga bota. Habang ang orphan ay muntik ng gawing ibang klaseng anime ang eksena at binuksan ng marumi at nakakadiring bibig nito upang maglabas ng tentacle. Bigla itong sumabog sa isang iglap bago pa man ito umabot sa mukha ni Irina. Lahat sila ay napatingala sa langit at nakita si Ard na lumilipad pababa patungo sa kanila. Paglapag niya sa lupa, agad niyang inactivate ang siyam na magic cast at pinakawalan ang buong lakas ng mga ito sa kanilang harapan. Pagkatapos nito, pinalaya niya si Irina mula sa pagkakabihag at agad siyang tumakbo at niyakap siya, sinasabing buong oras ay natatakot siya. Nakita ni Ellard kung paano kumapit si Irina kay Ard. At ang kasiyahang dulot ng makita ang desperasyon nito ang nagtulak sa kanya upang magsimulang mag-transform sa tunay niyang anyo bilang dragon. Sinabi niya kay Ard na huwag maging masaya sa isang halimaw tulad niya dahil ang tunay niyang pangalan ay Laval, ang tunay na Maharlika, at siya ay may dugong nagmumula sa mga evil god. Ngunit sinabi ni Ard na wala sa mga iyon ang mahalaga dahil para sa kanya, si Irina ay mas mabait at mas matapang kaysa sa kahit sinong kilala niya at siya ang liwanag ng buhay niya, kaya hinding-hindi niya ito mapapatawad sa mga salitang binitawan nito. Dahil sa galit, nagpakawala si Ellard ng isang napakalakas na magical strike patungo kay Ard, ngunit nang mawala ang alikabok, nakatayo pa rin siya roon habang hinaharang ang atake gamit ang kanyang sibat. Sunod-sunod pang nagpakawala ng mahika si Ellard.
Ngunit sinabihan siya ni Ard na mag-ingat sa kanyang paa at sa mismong sandaling lumapag siya, pinakawalan ni Ard ang isang fire blow na muntik nang tupukin siya sa kinaroroonan niya. Habang nilalamon ng apoy ang paligid, binalaan siya ni Ard na nalalapit na ang kanyang kamatayan, sa kanya inihagis ang kanyang sibat at pinasabog siya paitaas sa langit. Masaya si Irene na naligtas si Ard, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Mula sa himpapawid, nag-transform si Ellard sa kanyang final form at naghanda para sa huling pag-atake. Pinakawalan niya ang lahat ng enerhiya sa isang napakalakas na Dragon Breath, ngunit sinabi ni Ard kay Irina na mas mabuti kung hindi na niya panoorin ang susunod na mangyayari. Kumapit si Ard sa isang estatwa at ang shield nito ang hamarang sa lahat ng puwersa ng atake. Nagtaka si Irina kung sino talaga siya. Tinawag ni Ard si Lydia at tinanong kung maaari silang sumayaw muli, sa kanya ito ginawang espada at sumugod pa itaas. Habang hinahabol niya ang dragon, halos makaiwas siya sa mga mahikal na ataking nagmumula sa ibaba. At nagbabala ang kanyang sistema tungkol sa mga paparating na atake sa gilid. Ipinatawag ni Ard ang kanyang execution array at pinakawalan ng buong kapangyarihan niya laban kay Ellard. Naiwasan nito ang bawat hampas habang patuloy siyang tinutukso, sinasabing kahit halimaw si Irina, mas masahol pa raw si Ard dahil balang araw ay matatakot ito sa kanya at iiwan siya. Nang makita ni Ard si Irina na nakayuko at malungkot, sinabi ni Ellard na mamatay siya sa pag-iisa. Ngunit sumigaw si Irina ng pangalan niya at sinabing hindi siya dapat matalo sa isang walang kwentang butiking dragon. Dahil sa mga salitang iyon, napagtanto ni Ard na hindi na siya nag-iisa. Inactivate niya ang Phase 2 ni Lydia at sinuot ang kanyang full body armament, muling ibinabalik ang dating anyo niya. Inilabas ni Ellard ang kanyang ultimate weapon, ngunit binalik ito ni Ard pabalik sa kanya. Ibinunyag ni Ard na alam na niya ang lahat tungkol sa mga atake niya, pati na ang nakatago sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ipinaliwanag niyang si Ellard ang tunay na nilamon ng kalungkutan at pag-iisa, ngunit hindi niya ito mapapatawad sa pagdamay sa kanyang kaibigan. Sinabi niyang doon na ito magwakas. Inactivate niya ang Code Sigma, at ang mga Magical Seagull ay lumikha ng isang dambuhalang bundok sa itaas niya na patuloy na lumalaki. Nang ganap na ma-charge, pinakawalan niya ang kanyang ultimatum, ang Zero Fire. Pagkatapos ng laban, sinubukan ni Irina na sabihin kay Ard kung gaano siya kahanga-hanga, ngunit nagtanong siya kung kaibigan pa rin ba siya nito. Sinagot siya ni Irina na palagi siyang magiging kaibigan niya, at habang naglalakad pa uwi si Ard, napagtanto ni Irina na gusto pa rin niyang manatiling kaibigan niya. Matapos matuklasan ang kanyang lihim, nangako si Irina na magiging sapat ang lakas niya para manatili sa tabi ni Ard. Nang gabing iyon, may isang babae na nakapatay ng halimaw at tuwang-tuwa na makatutulong na siya sa kanyang ate na si Lydia. Ngunit nang amuyin niya ang sarili, napagtanto niyang sobra na siya sa pag-eehersisyo matapos mag-grind sa dungeon ng 3 taon. Nang lumabas siya sa dungeon, nagulat siya sa sibilisasyong bomb-alot sa paligid niya, at nang tumakbo siya sa isang eskinita para magtago, nagtanong siya sa sarili kung totoong nagbago ang mundo matapos ang 3 taon. Biglang lumapit sa kanya ang isang misteryosong lalaki at sinabi na humahanga siya sa ginawa niyang 3,000 taong pagsasanay. Nagtaka siya sa ibig sabihin nito, kaya inihayag ng lalaki na iba ang daloy ng oras kapag nasa dungeon at habang lumalaban. Sinundan niya ang lalaki sa buong bayan at humingi ito ng paumanhin, sinasabing naglilingkod siya kay Lydia at Barbados. Nang tanungin niya kung ano na ang nangyari sa Demon Lord, sinabi ng lalaki na patay na ito, ngunit lihim niyang ibinunyag na ang kaluluwa nito ay na-reincarnate sa mundong ito bilang si Ard Meteor. Galit na galit siya sa narinig na iniwan nito ang tungkulin niya. Sa paaralan, ipinaliwanag ng headmaster ang kanyang bagong scheme para dagdagan ang kita, at nagtanong kung interesado silang gumawa ng school play. Nang sabihin ng mga babae na interesado sila sa roleplay, ibinunyag ng headmaster ang tunay niyang intensyon, nakatanggap siya ng banta na ihinto ang festival, kaya umaasa siya na mapoprotektahan sila ni Ard habang bahagi sila ng play. Sinabi rin ng headmaster na tutulong si Olivia. Ngunit alam ni Ard na may ibang plot ang iniisip nito, ang gusto lang niya ay i-twist ito. Biglang sumingit si Silly at hinanap si Ard, kaya napagtanto niyang delikado siya. Ngunit pinabagsak siya ni Olivia gamit ang isang libro, sinasabing hindi siya nag-mature sa 3,000 taon. Tumango si Ard dahil totoo yon, ngunit napansin ni Silly at na-realize niyang siya ang reincarnation ni Barbados. Lumapit siya kay Ard at tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang ate, ngunit nagkunwaring wala siyang alam si Ard at nagtaka kung paano niya nalaman ang kanyang reincarnation. Napagtanto ni Jeannie na tama nga ang haka-haka na si Ard ang Demon Lord, at gustong marinig ni Olivia ang lahat tungkol sa reincarnation ni Barbados. Sinabi ni Silly na pipilitin niya si Ard na sumuko sa kanya sa kahit anong paraan, ngunit sinabi ni Ard na hindi siya hilig sa flatboards.
Nagtanong siya kung ano ang sinabi niya, at hinamon siya ni Silly sa isang duel, sinasabing huwag nang tumakbo tulad ng takot na lagi siyang ginawa noon. Ngunit sinabi ni Irina na tumahimik na siya at tigilan na si Ard. Nagulat si Silly sa sinabi, naalala ang kanyang ate, at humingi siya kay Irina na maging kaibigan niya, ngunit sinabi ni Irina na hindi siya nakikipagkaibigan sa mga flat girls, na winasak ang lahat ng pag-asa niya. Dahil dito, hinamon ni Silly si Aina sa duel at tinanong si Ard kung magiging spineless whip ba siya at hayaan si Aina na labanan ang laban niya para sa kanya. Napagtanto ni Ard na eksakto ito ang gustong mangyari ni Olivia, kaya tinanggap niya ang duel ngunit nagpa siya na mawawala siya ng kusa upang lituhin ito. Sa field, hinarap niya si Silly at sinabi nitong wasakin na ang cutting board, ngunit lalo lang nitong nagalit at agad na sumugod patungo sa kanya. Ngunit napigil ni Ard ang pagsugod ni Silly, bagamat nagpakawala siya ng malakas na atake pababa, sinugod niya ang espada ni Ard. Sa kabila nito, nagawa ni Ard na maperi lahat ng kanyang hampas. Napagtanto niya na nakakakagulat lang na kaya niyang makasabay sa kanya, ngunit patuloy pa rin siyang tinutukso ni Silly, tinatawag siyang mahina at maliit na babae. Naapektuhan siya sa mga salitang iyon, kaya nagpa siyang magbigay ng isang tama lang at pagkatapos ay matalo. Ngunit dahil sobrang lapit ng espada nito sa kanyang mukha, napansin niyang bukas ang depensa nito, ngunit eksakto rin iyon ang inaasahan ni Silly, kaya tumusok siya sa mata ni Ard. Biglang kumilos si Ard at itinulak siya palayo. Saka itinuro ang kanyang espada sa kanya. Tinawag ni Olivia na panalo si Ard, ngunit napagtanto ni Silly na nahuli siya sa bitag. Gayunpaman, gusto pa rin ni Silly patunayan na mas malakas siya kaysa sa Demon Lord, kaya insummon niya ang kanyang ultimate demonic weapon at inilabas ang kanyang secret technique. Sa pamamagitan lamang ng kamay niya, nagawa ni Ard na ma-shield ang atake. Nang lumipas ang alikabok, tumitig siya kay Silly na kumikislap ang mga mata. Bago pa man makapagsugod ulit si Silly, pinakawalan ni Ard ang lahat ng kanyang mahika. Biglang sinabi ni Olivia na tigilan na dahil pinatalsik niya ang lahat ng estudyante gamit ang lason at pinahimbing sila. Sinabi niya na madidismaya si Lydia sa nakikita niya sa kanyang nakababatang kapatid, ngunit iniisip ni Silly na wala pa ito sa ginawa ni Barbados noon. Nang marinig yun, hinampas ni Irene si Silly sa ulo at sinabi na dapat siyang humingi ng tawad dahil hindi dapat ginagamit ang lakas para saktan ng iba. Naramdaman ni Silly ang leksyon at naalala ang kanyang ate na si Leah, kaya nagsimulang umiyak at humingi ng tawad sa kanyang asal. Nang tapusin ni Irina at tapikin siya sa ulo, na-realize ni Ard na parang tunay na kopya ni Leah si Silly. Kinabukasan sa klase, hawak na ni Ard ang kanyang unang klase. Dahil gagampanan niya ang papel ni Barbados sa nalalapit na festival. Nagtanong siya kung sino ang gaganap na Lydia. Agad na iminungkahi ni Silly si Aina, at sinabi na gagampanan niya ang papel ng evil god dahil walang iba ang tatanggap nito. Nag-alala sila kung paano kikita sa mga bisita, kaya naisip ni Jenny ang isang genius na ideya, isang maid cafe para makaakit ng mga bisita, at tuwang-tuwa siya na makakita ng daan-daang babae na naglilingkod kay Ard. Ipinamahagi niya ang maid outfits na ginawa niya, at habang nagulat ang lahat, napatingin si Ard at naisip na pwede itong ma-demonetize ang video. Ngunit natuwa ang mga lalaki dahil akala nila matutupad ang kanilang pangarap kahit na ayaw naman ng mga babae na isuot iyon. Ipinaalala ni Jenny na hindi lang ang kanilang classmates ang bibisita, kundi may pagkakataon pa rin silang maglingkod kay Ard at baka masubukan pa siyang maseduce. Pumayag ang lahat sa plano, at sinabi ni Ard na ayos lang sa kanya basta hindi ma-demonetize ang video. Sinabi ni Silly na handa siyang alisin ang lahat ng plot armor para kay Ard, ngunit sinabi ni Jenny na wala naman siyang ipagmamalaki. Na-realize ni Ard na dalawang bagay ang paparating, mahaba at mahirap ang linggong ito. Sa labas ng klase, may uwak na nagbabantay sa kanila at ang clown ang nagmamasid kay Ard, sinasabing sulitin niya ang buhay bago niya isiwalat ang katotohanan kay Silly. Sa panahon ng festival, nagkunwaring nag-date si Ard kay Irina habang nagpatrol sa paligid ng paaralan. Nang inalok siya ng isang lalaki na pakainin siya gamit ang kanyang malaking meaty stick, sinabi niya na mas malaki ang kay Ard kaysa sa maliit na panghihikayat ng lalaki. Sa kalaunan, nakita nila ang Sword King Tree, kung saan sinasabing may nakatagong espesyal na bagay. Ngunit kahit ang ama ni Irina ay wala ring alam tungkol dito. Sinabi ni Olivia na hindi niya maaaring ibunyag ang lihim ng punong iyon, maliban kung kaya niyang talunin siya sa Sword King Tournament, kaya nag-sign up siya kay Ard ng kusa. Sinubukan ng kaawa-awang lalaki na sabihin na kailangan niyang gawin muna ang play, ngunit sumigaw si Olivia na kung hindi siya sasali, baka ibunyag niya ang totoong pagkakakilanlan ni Ard at tumawa sa kanya. Ilang oras lang ang lumipas, handa na ang M-Cafe. Ngunit bago makapasok si Ard, dumating si Jeannie at in-enchant siya gamit ang kanyang kapangyarihan, sabay sigaw sa kanila na tigilan ng pagsubok na seduce ang kanyang best friend. Sinabi ni Jeannie na naglilingkod lang sila kay Ard.
at nagtanong kung kaya niyang makipagsabayan sa kanila. Dahil sa sinabi niya, sinuot ni Irina ang kanyang maid outfit at sinabi na siya lang ang maglilingkod kay Ard bilang kanyang master. Naisip ni Silly na dapat mag-compromise at hayaan siyang siya ang maglingkod, ngunit sinabi ni Jeannie na wala nang sino man ang gusto ang flat as ni Silly na tumulong, isang biktima siya. Ipinahayag ng announcer na magsisimula na bukas ang sword tournament at nang marinig na sasali rin si Ard, naghangad si Jeannie na makipaglaban sa kanya sa torneo dahil baka tumagos ang espada niya sa kanya. Sinabi ni Irina na tigilan na niya yon, ngunit naalala ni Jeannie na hindi pa nila natapos ang dating duel nila, kaya nangako silang haharapin ang isa't isa sa tournament. Dumating ang araw ng torneo, at ang unang laban ay kay Irina. Agad niyang natalo ang kanyang kalaban, pati na si Silly. At ang lalaki na haharap kay Olivia ay sumuko bago pa man magsimula. Nang manalo si Ard sa kanyang laban, alam niyang magiging kaina-hinala kung matatalo siya, kaya ang natirang kalaban na lang ay si Jeannie. Ang kalaban ni Jeannie ay isang dambuhalang lalaki na sumugod upang hampasin siya, ngunit nailigtas niya ang sarili. Napagtanto ni Ard na malamang matatalo si Jeannie dahil sa kaba, kaya nag-standby siya at sinabi na pwede niyang gawin ang anumang gusto niya sa kanya kung mananalo siya. Nang marinig yun, agad na sumugod si Jeannie at tinamaan ng kanyang espada, muntik nang matamba si Ard. Tuwa siya sa kanyang pagkapanalo, ngunit nang sumunod na laban ni Ard, nahirapan siyang itago ang kanyang kapangyarihan nang hindi nahuhuli ang sarili. Ngunit alam na ni Jeannie na siya ang matagal nang nawalang kapatid, kaya sumugod siya upang hampasin siya, ngunit muntik na maperi ni Ard ang mga hampas nito. Alam niya na magiging kaina-hinala kung matatalo siya, kaya sinimulang tumakbo ni Jeannie upang hampasin siya. Sinasabi na hindi magandang magpanggap sa arena. Bago siya makapag-swipe, inactivate ni Ard ang Mega Wall at itinulak siya paitaas sa langit. Tinawag siyang manlilinlang ng karamihan sa audience dahil cheating, at na-realize ni Ard na bawal pala siyang gumamit ng magic. Dumating na ang huling laban ni Irina at Jeannie. Sinabi ni Jeannie na siya ang may mas malaking plot, ngunit tinawag siyang pangit ni Irina. Tumakbo si Jeannie pasulong at tumalon upang hampasin si Aina, ngunit matatag itong humarap at sumigaw na hindi niya hahayaan na makuha ni Ard ang kahit isang hibla. Sinabi ni Jeannie kay Silly na mag-confess na lang siya na gusto niya na ang mahaba niyang espada, at nagtataka ang lahat kung bakit pinag-uusapan nila si Ard sa gitna ng laban. Naisip ni Ard na sana matapos na ang kanyang buhay, ngunit naging seryoso na ang mga babae at nagpalitan ng huling hampas. Nang bumagsak si Jeannie, inihayag si Irina bilang panalo. Habang palabas sila, sinabi ni Irene kay Jeannie na si Ard ay kanya na lamang, ngunit nagpatuloy ang pagtatalo kung sino ang may-ari sa kanya. Mula sa malayo, napansin ng clown na halos lahat ay pumapasok na sa kanyang plano, kaya handa na siyang simulan ang operasyon. Dumating na ang araw ng play, at nang tumingin si Silly kay Irina, naalala niya ang kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit sobrang kinakabahan si Aina sa pag-arte sa harap ng malaking madla, kaya sinubukan siya ni Ard na aliwin. Sinasabi na mas gaganda ang play sa simpleng paglabas niya. Napagtanto ni Ard kung gaano siya ka-cringe habang ginagampanan ang sarili niya, ngunit matapos ang play, nakita ni Silly ang isang tao mula sa likod na kamukha ng kanyang kapatid. Nang tumakbo siya para makita ang mukha nito, napagtanto niyang hindi pala iyon ang kanyang kapatid at muntik na siyang umiyak sa pangungulila. Biglang lumitaw muli ang clown sa harap niya. Nag-isip si Jenny kung bakit nawala si Silly, at naisip na ito marahil ay dahil sa nahulog na siya kay Ard. Kaya nag-aalangan ng kanyang kilos. Nang marinig yun, lumapit si Silly kay Ard at sinabi na gusto niyang makipagkita sa labas ng Demon Sword King 3 pagkatapos ng laban niya. Dumating na ang huling laban ng torneo, ngunit malungkot ang mukha ni Silly. Nang magsimula ang laban, nag-teleport siya sa likod ni Irina at pinagsama ang kanyang atake, nanalo agad sa laban. Napagtanto ni Ard na kakaiba ang kilos niya. Nang sumapit ang gabi, naghihintay siya sa tabi ng puno. Nang dumating si Ard, sinabi ni Silly na pinanood niya siya buong oras upang malaman kung siya ba talaga si Barbados, ngunit sinabing gusto niya siyang lipulin gamit ang lahat ng kanyang lakas. Nagliwanag ang espada sa kanyang kamay, at inactivate ang puno, naramdaman ni Ard ang panganib na bumangon sa kanyang puso. Ang espada sa harap niya ang tunay na Holy Sword na ginamit ni Lydia. At ito ang lihim na nakatago sa puno. Sinabi niya na nakakatawa lang na natagpuan ito sa parehong academy na pinapasukan ni Ard ngayon. Sinama niya ang kanyang Demise Arges at sinubukang balaan si Ard, ngunit habang tinatangkang iwasan ng mga hampas, nagsimulang lumipad si Ard, nagtataka kung sino ang nakapag-brainwash sa kanya. Lahat ay tumatakbo ayon sa plano ng clown. Naalala niya kung paano niya isiniwalat ang katotohanan kay Silly, sinabi niya na si Ard ang tunay na Demon Lord Barbados. At hinawakan ng ulo niya, pinapasok ang mga alaala sa kanyang isip.
Nakita ni Silly kung paano tumayo si Varvados sa ibabaw ni Lydia at paano niya inilabas ang lahat ng kanyang mahika upang lipulin ito, ipinakita ang totoong paraan kung paano namatay ang kanyang kapatid noon. Ngayon na nahulog si Silly sa kanyang kamay, handa na siyang maging pinakapangunahing makapangyarihang tao sa mundo. Sinundan ni Silly si Ard hanggang sa may tulak niya ito at matamaan sa likod na nagtulak kay Ard sa lupa. Tuwa si Silly nang sa wakas ay napatay si Ard, ngunit pagkatapos mawala siya, umiyak siya dahil hindi pa rin bumabalik ang kanyang kapatid. Dahil wala ang kanyang kapatid sa mundong ito, handa na siyang lipulin ang lahat. Sinubukan ni Irina na ibalik siya sa katinoan, ngunit sumugod si Silly upang hampasin siya. Habang nagsishield si Irina, nagpalabas si Jenny ng mga fireball upang tumulong sa pagligtas kay Irina, ngunit sinipa siya ni Silly at sinabi kay Irina na siya ang susunod na lilipulin. Sinabi ni Irina na siya ang hihinto kay Silly dahil siya ang kanyang kapatid. Tumunog ang boses ni Ard na nagsabing tigilan na, inilabas niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sumugod si Silly kay Ard, ngunit nang subukan niyang i-cast ang magic cancellation, pinutol lamang ito ni Silly. Napagtanto ni Ard na ang tanging paraan para mailigtas si Silly ay siguraduhin na hindi mawawasak ang kanyang dangal. Habang tumatakbo siya patungo kay Ard, iniiwasan niya ang mga hampas nito at nagbibilang ng countdown. Sa huling sandali, itinayo niya ang espada upang hampasin si Silly, ngunit sumigaw ang boses ni Lydia mula sa espada para tigilan ito. Nagulat ang clown sa pagiging walang kwenta ni Silly, kaya pinabagsak niya ito at tinawag na walang silbi. Nagtaka si Varvados kung ano ang plano ng lalaki, kaya ibinunyag nito na gusto niyang lipulin si Ard upang buhayin muli ang kanilang master. Kinuha niya ang mga espada at tumakbo patungo kay Ard. Ngunit ang nag-iisang nasaktan ay ang clown. Bumaling si Ard at pinutol ang braso ng clown. Sinubukan ng clown na lumipad at umatake mula sa ere, ngunit na-electrocute siya ng espada dahil tinanggihan niya si Ard. Sinabi ni Ard na ipapakita niya kung paano hawakan ng isang holy sword. Bumagsak ang maskara sa lupa, ngunit alam ni Ard na malamang mahaba pa ang laban. Nang kunin niya ang espada ni Lydia, narinig niya itong tinatawag siyang Domas at ang kanyang kaluluwa ay lumabas patungo kay Silly. Tinawag siyang sa lungguhit nang makita na hindi nagbago si Silly, sinabi ni Lydia na huwag sisihin si Varvados sa nangyari, ang tanging nais niya ay mabuhay ng buong buhay si Silly upang muli silang magkita. Matapos niyang sabihin yon, bumalik si Lydia sa espada at nawala. Ilang buwan ang lumipas, sa ilalim ng buong buwan, nasa field trip sina Ard at ang dalawang babae. Habang tinitingnan ni Ard ang kanilang mga playing cards, nagtataka siya kung paano napunta sa mga card ang Magic Scholar na si Verta at ang champion na si Lydia. Natagilid ang karwahe sa isang bato, at sa sandaling iyon, huminto ang oras sa paligid nila at naglaho sila mula sa realidad. Lumitaw ang isang maliit na batang lalaki sa harap nila, at nang tanungin ni Ard kung sino siya, sinabi ng bata na God ang pinakamainam na ipakilala ang sarili. Pumayag si Ard sa sinabi nito, ngunit nagtataka kung bakit sila narito. Ipinaliwanag ng Diyos na mayroong walang katapusang bilang ng mga mundo, may kani-kanyang nakaraan at hinaharap, at kapag lumipas ang oras, hindi na ito maibabalik. Gayunpaman, may isang nilalang na sinusubukang sirain ang daloy ng mundo, at kung makakaugnay ito sa Demon Lord, mawawala ang kanilang mga mundo. Nagtanong si Ard kung ano ang ibig sabihin nito, kaya humiling ang Diyos na lipulin niya ang nilalang at umaasang siya ang mananatiling nakatayo. Nagising silang lahat sa ilalim ng kalangitan na may 2 buwan, at na-realize ni Ard na nailipat sila sa malalim na nakaraan. Ipinaliwanag niya na bago tumama ang calamity sa mundo 3,000 taon na ang nakalilipas, may 2 buwan sa langit. Napagtanto ni Ard na malamang nasa loob sila ng bansa na kontrolado ni Varvados, batay sa sinabi ng Diyos tungkol sa Demon Lord. Naiintindihan niya na ang makipagkita kay Varvados ang tanging paraan para makausad sila. Niyakap siya ni Irina. Sinasabi na natatakot siya, at sumunod si Jenny na humawak din kay Ard. Nakalimutan ng 2 babae na na-teleport sila sa nakaraan. Biglang may isang babae na tumatakbo para iligtas ang sarili mula sa isang death stinger, at nataman siya sa bato nang ang matulis na dulo ng stinger ay malapit nang tumago sa kanya. Ginamit ni Ard ang lahat ng kanyang magical power upang itaboy ang stinger. Nagbigay puri ang mga babae kay Ard, ngunit narinig nila ang pamilyar na boses na nagpapasalamat sa kanya, at napagtanto nilang si Olivia iyon. Nagtaka siya kung paano nila alam ang kanyang pangalan, ngunit sinabi ni Ard na kilala sa buong mundo ang kanyang weapons of mass destruction, kaya sana pakitahimik niya sila. Dahil sa sinabi ni Ard, ginamit ni Olivia ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang tanggalin ang hangin sa paligid. Ngunit matapos mawala ng malay ang mga babae, na-realize niya na talagang makapangyarihan si Ard. Sinabi niya sa kanya na sumunod sa kanya pabalik sa kanyang nayon. Naramdaman ni na Irina at Jenny na parang bumalik sila sa Roman Empire.
Tinanong ni Ard kung bakit niya sila dinala sa kanyang tahanan at sinabi ni Olivia na gusto niyang magkaroon ng malakas na espada ni Ard sa kanilang hukbo. Dumating na ang mga alien sa kanilang mundo at nagsimula ng lumaban at si Barbados ang dahilan kung bakit patuloy na nabubuhay ang sangkatauhan. Umaasa siya na makakatulong si Ard upang baligtarin ang takbo ng digmaan. Matapos pakinggan si Olivia, pumayag si Ard na sumali sa hukbo niya basta nakapailalim siya sa tropa ni Verda. Naisip ni Olivia na baliw siya, ngunit ang kabaliwan na iyon ang nagpasidhi sa kanyang damdamin, kaya tinanggap niya ang kanyang kondisyon. Nagpunta sila sa research center ni Verda. Bahagi ito ng plano ni Ard upang protektahan sina Irina at Jenny dahil palaging ligtas ang lokasyon ni Verda. Ngunit sa sandaling sinabi niya yon, sumabog ang buong kampo sa napakalaking apoy at na-realize niya na malalagay sila sa panganib. Lumabas si Verda at tuwang-tuwa sa fresh meat, ngunit nag-alinlangan kung okay lang ba na nawasak ang buong research center. Sinabi niya na palaging nangyayari ito at ipinakilala ang sarili bilang Verda, ang maganda at makapangyarihang research girl. Kinuha ni Irina ang kanyang card at nagtanong kung sino ang psycho na ito. Habang naghihintay sa loob ng lab, nagtanong siya kung bakit talaga sila napunta roon, kaya ipinahayag ni Ard ang katotohanan. Sumigaw si Irina nang malaman niyang sila ay mula sa hinaharap, sabik dahil sa lahat ng kanyang teorya ay natupad na, kaya pumayag siyang tanggapin sila, ngunit may isang kondisyon. Biglang pumasok si Silly sa pinto at sinundan si Verda, ngunit hindi niya siya nahuli, kaya tinawag niya si Lydia. Nang marinig ang mga hakbang ni Lydia, nakita ni Ard ang mga cannons na hindi niya nakalimutan sa loob ng 3,000 taon. Namangha ang mga babae sa kanyang kagandahan, ngunit nang marinig kung paano siya sumigaw kay Verda, na-realize nila na isang matapang at malakas na Amazonian si Lydia. Nang matapos siyang sumigaw, nakita ni Lydia si Ard at agad na hiningi kay Jenny na sumama sa kanyang pangarap na villa. Nang marinig kung gaano siya kinakabahan, na-realize niya na hindi pa nakakapag-develop ng plot si Jenny noon. At naisip na natagpuan niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundong ito. Bago pa man lumala ang sitwasyon, itinulak ni Ard si Lydia at sinabihan siyang kumalma na. Nang sinabi niya kay Ard na huwag makialam sa romance, sinabi ni Ard na gumagawa siya ng salungguhit war crime. Hindi natuwa si Lydia sa sinabi niya, kaya hinamon niya si Ard sa isang duel. Pumayag si Ard. Sa labas ng lab, ipinadyak ni Lydia ang kanyang kamao at sumugod kay Ard, ngunit napigilan niya ang lahat ng atake nito. Nang sipa ni Lydia si Ard. Halos hindi siya tinamaan ng ilang milimetro lang, ngunit ngumiti siya at nagwisik ng buhangin sa mukha ni Ard, sinipa siya pataas at pinutol ang hangin sa paligid, nagpapalipad kay Ard patungo sa isa sa mga stone pillars. Akala niya hindi magbabago si Lydia sa kanyang nakakaasar na ugali, kaya tumalon siya pababa at sumugod muli, ngunit tinanggap ni Lydia ang kanyang atake at sinipa siya pataas. Nakuha ni Ard ang kontrol gamit ang kanyang ulo at sinipa si Lydia sa gilid. Pareho silang pagod at naghabulan at nagtama ang kanilang mga suntok sa mukha ng isa't isa. Matapos ang oras ng walang awa nilang labanan, humiga sila sa lupa. Sinabi ni Lydia kay Ard na mas tumagal siya kaysa sa inaasahan niya at sinabi ni Ard na hindi niya inasahan na magugustuhan niya ang rough na laban. Umalis si Ard, iniisip na ito ang pinakamasamang oras para mabuhay, ngunit naisip ni Lydia na interesante siya at sinabi na sumali siya sa kanyang unit. Sinabi ni Ard na mas gusto niyang protektahan sina Jenny at Irina, ngunit nang sabihin ni Lydia na kailangan niya ang kapangyarihan ni Ard, naalala niya ang narinig niyang salita noon at humarap kay Lydia. Sinabi niya na sasali siya kung papayagan siyang makipagkita sa Demon Lord. Sinabi ni Lydia na nakikipagkita lamang siya sa mga taong mapagkakatiwalaan, kaya kailangan niyang gumawa ng dakilang gawa upang makuha ang kanyang respeto. Pumayag si Ard, at umalis si Lydia, hinaplos ang kanyang ulo. Naalala niya kung gaano niya kamis ang banayad na boses nito. Pagdating ng gabi, ipinakilala ang isang maid bilang LMA at sinabi kay Ard na maaaring ituring ang tahanan ni Lydia bilang sarili niya. Nang umalis ang maid, naalala ni Ard na pinatay niya ang kanyang kaibigan gamit ang sariling kamay, kaya nagtaka siya kung maaari ba talaga niyang tawaging malapit na kaibigan si Lydia. Isang linggo ang lumipas, naghahanda sina Ard at ang mga babae para sa ambush sa militar ng kalaban. Habang nakatingin mula sa taas, nakita ni Ard ang napakalaking puwersa ng kalaban, ngunit naalala niyang hindi ito magiging problema sa kanilang skirmish. Nagsimula ang laban ni Lydia, at si Silly ay sumugod sa frontline upang patayin ang lahat ng halimaw sa unahan. Si Jenny naman ay tumutulong sa mga healers sa backline. Bigla silang sinalakay ng enemy general sa backline. Gumamit si Ard ng kanyang lightning upang wasakin ang lahat ng sundalong nasa daan niya. Alam ni Ard na sinusubukan ng general na sirain ang lahat ng supply ng digmaan, ngunit ito ang perpektong pagkakataon para makamit ang kanyang layunin, makilala ang Demon Lord.
Nakuha na ni Lydia at ng kanyang mga kasama ang kontrol ng fort at sinalakay ito, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi pa lumalabas ang enemy general. Nang maisip niya yun, may isang lalaki na nagulat na sumugod ang enemy general sa kanilang medics. Nang palapit ang general, natapakan niya ang bitag ni Ard at isang energy beam ang tumaas sa langit, pinapaso ang general sa isang iglap. Tumakbo si Lydia upang makita na ang enemy general ang magiging barbecue dinner ngayong gabi at ibinunyag na siya ang kapitan na sinusubukang talunin nila sa loob ng maraming buwan. Dahil sa kanyang nagawa, inisip ni Lydia na sapat na ito para makipagkita sa Demon Lord. Ilang araw ang lumipas at sakay sila ng karwahe papunta sa kastilyo nito. Akala ni Ard, ang epot niyang kastilyo ang pinakamagandang bagay sa mundo, at sa loob, napansin ng mga babae na maganda at napakagandang disenyo nito. Ngunit sinabi ni Silly na ang tanging mas pangit pa sa kastilyong ito ay ang mukha ni Barbados. Pinilit ni Ard na huwag pansinin ang sinabi niya. Biglang sumabog ang apoy sa pinto, at ang lalaki sa likod ng clown mask ay nagpakilala bilang Alvardo. Bago siya makapagsalita pa, lumitaw sa kanilang harapan si Barbados. Tumingin si Ard sa dati niyang mukha at naisip na malapit na siyang makaharap ito ng personal. Sinabi niya sa lahat na sumunod sa loob. Habang sinusubukang kausapin ni Lydia si Barbados, napansin ni Ard kung gaano ito katipid at malamig noon sa kanya habang nakaupo sa trono. Para kay Irina, siya ang pinakahot na mukha na nakita niya, at si Jenny naman ay nagnais na sirain sila ni Ard at ng Demon Lord. Nagtataka si Barbados kung sino ang tinutukoy na Demon Lord, ngunit wala namang ideya si Lydia. Napansin ni Ard na may kakaiba. Ipinahayag ni Barbados na alam niyang may isa pang tao sa mundo na may titulong Demon Lord, ngunit hindi niya alam kung bakit siya ang makakatanggap ng titulong iyon ngayon. Sinubukan ni Ard ipaliwanag na may pagkakamali lamang, ngunit alam niya na mayroong nangyaring malala sa lab ni Verda. Nag-usisa sila kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ni Verda na mayroong nagbago sa daloy ng kasaysayan. Kaya isinama sila ng mga Diyos sa mundong ito upang mapuksa ang taong iyon bago bumalik sa kanilang mundo. Idinagdag niya na lumitaw ang Demon Lord sa mundong ito 3 taon na ang nakalipas at walang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao, kahit si Barbados ay natalo siya. Bago pa sila makapag-usap ng maayos, pumasok si Lydia sa kwarto at nakiusap kay Ard na sumali sa frontline. Habang umaakyat sila sa bundok, ibinunyag ni Lydia na ang kanilang kalaban ay ang Cursed King, ang pangalan na nagdulot ng takot kay Ard. Siya ang naglagay ng sumpa na kumontrol kay Lydia, at isa sa mga dahilan kung bakit kailangan niyang tapusin ito sa kalaunan. Nagulat si Jenny sa sinabi, ngunit sinabi ni Ard na kinakabahan lang siya sa excitement. Nang magsimula silang lumapit sa kastilyo, lumitaw ang isang tornado na sinubukang puksain ang buong frontline, ngunit si Ard ang nakapatay sa lahat. Naisip ni Lydia na napakamotibado niya, ngunit nang makita niya ang ngiti nito, naalala ni Ard kung gaano niya kamahal na mapanood iyon noon, ngunit ipinangako niya sa sarili na hindi na mauulit ang kasaysayan. Habang patuloy silang umuusad, isang malaking pagsabog ang sumiklab at sinunog ang gusali. Nakita nila sa harapan ng lahat ng puwersa ng kalaban na natutunaw sa apoy. Patuloy silang lumapit, ngunit isang espada ang pumatay sa ulo ng Cursed King, at ang taong natalo ang lahat ng kanilang kalaban ay lumitaw mula sa dilim. Tinanong ni Ard kung sino siya, at ipinakilala niya ang sarili bilang Demon Lord, idineklara ang digmaan laban sa hukbo ni Barbados, at nawala. Kinabukasan, nagtipon ng lahat ng kapangyarihan ng bansa upang tugunan ang deklarasyon ng digmaan ng Demon Lord. Sinabi ni Barbados na gagamitin nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan upang patumbahin siya. At sa loob ng isang araw, naisip ni Ard kung paano nila haharapin ang kanyang immortalidad. Sinabi ni Barbados kay Ard na may lihim siya kung paano haharapin ang Demon Lord at inutusan ng kanyang mga tropa na simulan ang pag-atake sa kastilyo nito. Bago umalis, sinabi ni Latimer na siya ang bahala kay Irina at Jenny habang wala si Ard at iniwan ng kwarto. Habang nakaupo sa kanyang kama, napagtanto ni Ard na tuluyan nilang nabago ang kasaysayan sa pamamagitan ng pagsagip kay Lydia mula sa sumpa. Kaya nagtataka siya kung ano ang magiging epekto nito sa kanilang timeline. Ipinaliwanag sa kanya ng Demon Lord na magiging iba ang lahat. Ibinunyag niya na isang sakuna ang magpo-force sa kasaysayan na itama ang sarili at sinabi na wala nang dahilan para itago ni Ard Meteor ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabi niya kay Ard na sila ay iisa at parehong tao, at parang nakatingin siya sa salamin. Tinanggal niya ang kanyang maskara at ipinaliwanag na hindi kakaiba na parehong naibalik sila sa nakaraan, pareho silang Barbados at parehong muling ipinanganak bilang Ard Meteor. Ngunit muli, lahat ng kanyang mayroon ay nawala. Kaya isinantabi niya ang pangalang Ard Meteor at naglakbay sa mundo bilang isang fallen disaster. Nag-alinlangan si Ard kung paano siya naipadala sa timeline na ito.
Ipinaliwanag ng Demon Lord na isinama rin siya ng Diyos sa mundong ito upang makamit ang layunin na iligtas si Lydia, lahat ito ay para sa kanyang pag-aaton sa kasalanan. Sinabi niya na sumali si Ard sa plano niya dahil pareho silang nagnanais ng parehong resulta. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, nagtanong si Ard kung bakit pakikipaglaban sa Demon Lord lamang ang solusyon para iligtas si Lydia. Ipinaliwanag ng kanyang mas matandang sarili na may mga pangyayari na magpupilit sa kanila na lumaban. Dahil ang utos ng Diyos ay sirain ang buong mundo. Nagtaka si Ard kung paano makakamit ang layunin sa pamamagitan ng pagkasira ng mundo, kaya pinaalalahanan siya ng kanyang sarili sa hinaharap kung paano nawala ang buhay ni Lydia matapos ang sumpa. May natitirang isang alien na dapat nilang talunin, ngunit hindi kayang lumaban ni Ard sa huling kalaban dahil maaapektuhan nito ang buhay ni Lydia. Ito ang dahilan kung bakit galit ang kanyang sarili sa hinaharap dahil sa kanyang pagkatakot. Hindi niya kayang tiisin ang guilt kaya niyakap niya ang lupa at muling ipinanganak bilang Ard Meteor. Ngunit sa bagong buhay, muli, lahat ay nawala sa kanya. Ngayon, gusto niya sa wakas ay mailigtas si Lydia at matapos ang kanyang pagdurusa dahil sa wakas ay magkakaroon siya ng bagay na makakamtan. Sinabi ng Demon Lord kay Ard na sumali sa kanyang plano, ngunit naalala ni Ard sina Jenny at Irina. Kahit tinangka niyang kalimutan sila at halos umalis sa kanilang piling, narinig niya ang boses ni Lydia na nagsasabing huwag maging tanga. Napagtanto ng Demon Lord na napakabilis ng lahat kaya sinabi niyang hihintayin niya ng 3 araw bago ideklara si Ard bilang kaaway. Matapos siyang mawala, sumama si Ard sa mga babae para sa almusal. Nang humingi si Silly ng ikalawang serving, tinanong siya ni Irina kung bakit siya kumakain ng marami. Habang nakaupo sa mesa, naalala ni Ard ang oras nang tanungin siya ni Jenny kung siya ba ang Demon Lord at kung paano niya malamig na sinabi na hindi. Biglang itinulak ni Lydia ang kanyang malalaking armas sa mukha ni Ard sa harap ni Irina at sinabi na maghahangout sila sa gitna ng bayan ngayong araw. Habang nagkakagulo sa gitna ng bayan, kinain ni Lydia ang meaty steak ni Ard at nagsimulang manligaw sa isang babae. Niyakap niya si Ard at sinabing dapat niyang i-enjoy ang buhay kasama ang ibang babae. Ngunit tinawag siya ni Ard na tanga, kaya sinuntok siya nito sa mukha. Sinagot ni Lydia sa pamamagitan ng pagbato kay Ard at nagpalitan sila ng suntok, pinapahiya ang isa't isa, sinabi ni Ard na ang mukha niya ay sobrang pangit at hindi na maayos. Nagpatuloy ang kanilang away sa gitna ng bayan hanggang sa mahulog sila sa lupa. Doon, tinanong ni Lydia kung malinaw na ang kanyang isip at napagtanto ni Ard na may mali. Tinanong niya kung handa ba siyang isakripisyo ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Ngunit dinala niya siya sa ibang lugar bago sumagot. Sa isang abandonadong bayan, ipinakita ni Lydia na dito niya nagawa ang kanyang mga kasalanan, lumilipad ang mga multo mula sa lupa, nagbubunyi sa kanyang pangalan at kinukutya siya sa pagpatay sa kanilang mga anak. Ito ang lungsod kung saan dating nakatira ang mga alien at nang umatake sila sa kuta, kinailangan ni Lydia patayin ang mga inosenteng sibilyan para maprotektahan ang sangkatauhan. Pakiramdam niya ay isa siyang malupit na mamamatay tao at sinabi kay Ard na plano niyang mamatay sa pamamagitan ng patuloy na pakikipaglaban hanggang wala ng banta sa sangkatauhan. At pagkatapos ay namatay ng malungkot. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat iligtas at hinaplos si Ard sa ulo, sinasabing ito lang ang paraan para mapanatili ang kanyang dangal at hiniling niyang huwag baguhin ang paraan ng kanyang kamatayan. Pagbalik nila sa bahay, galit ang dalawang babae dahil lihim na dinala siya ni Lydia sa ibang lugar kasama si Ard. Ngunit dumating si Lydia, niyakap ang dalawa at binigyan sila ng regalo bilang pantawad. Habang nai-enchant ng hairpins ang mga ito, tinanong niya si Ard kung gusto niyang uminom ng PG grape juice bago ang malaking labanan kinabukasan. Sa umaga, handa na silang salakayin ang puwersa ng kaaway. Si Verda ay nag-utos sa kanyang mga war robots na pasabugin ang buong larangan. Habang si Olivia kasama ang kanyang beast women ay pumatay sa mga halimaw sa kanilang daraanan. Ang mga dragon ay umatake mula sa itaas ngunit pinigilan ng mga shield ng mga mage. Habang tumutulong ang ilang sundalo sa pagpatay sa isa sa mga halimaw, ginamit ni Albardo ang lahat ng kanyang magic upang sirain ang buong larangan, ngunit ginamit ni Bardos ang Hell's Gate upang lunukin ang magic bago niya patayin ang mga kakampi. Napagtanto niya na walang hanggan ang hukbo ng Demon Lord. Ngunit umaasa siyang si Lydia ang makakapaglapit sa kanila sa labanan. Habang nasa likod ni Silly si Lydia, napansin niya ang kakaiba at nagsimulang tumakbo. Kasabay nito, hinarap ni Ard ang kanyang sarili mula sa hinaharap. Nang tanungin kung ililigtas ba niya si Lydia, sinabi ni Ard na hindi niya ito gagawin dahil ang tunay na hangarin niya ay mamatay ng may pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Sinuri ng alter ego ni Ard kung kayang ibigay ang kanyang hiling, ngunit nagsimula na rin ang kanilang labanan. Kaagad, naglabas ng isang magical blow ang kanyang kalaban na halos naiiwasan ni Ard.
Nang inilabas ni Ard ang lahat ng kanyang magic, nakita niyang hindi nasaktan ang kanyang kalaban dahil sa armor nito. Sa ilalim ng kanyang mga paa, nagpakita ang isang magical circle, at paglukso niya, 10-10 sigal ang handang sumabog laban sa kanya. Pero pagkatapos niyang talunin silang lahat, inactivate ni Art ang kanyang void hole at sinimulang durugin ang mas matandang bersyon ng sarili niya papunta sa lupa. Pero nagawa nitong sirain ng spell at i-cancel ang epekto nito. Wala silang magawa dahil parehong kayang i-cancel ng dalawa ang magic ng isa't isa. Sa halip na patayin ang kalaban, inamin ng kaaway na predicted na niya ang mangyayari. Kaya pala inaasahan niyang marinig ang sagot niya sa parehong araw ng simula ng laban. Doon na-realize ni Ard na delikado na ang mga kaibigan niya. Sa mansion, nagkagulo sina Irina at Ginny kung sino ang magiging sheath kung saan ikakabit ang espada. Biglang dumating si LMA at sinabi na may utos siya galing kay Ard na iwan agad ang lugar na iyon. Habang tumatakbo sila sa Dark Forest, ipinaliwanag niya na bahagi ito ng secret plan ni Ard para matuklasan ang sikreto sa immortalidad ng Demon Lord. Nagulat sila at nagtaka kung ano ang plano niya. Ipinaliwanag ni LMA na nag-activate ang Demon Lord ng Soul Separation Spell kung saan inihiwalay niya ang kanyang kaluluwa sa katawan at inilagay ito sa isang kristal para mabuhay magpakailanman. Pero ang katawan niya ay hindi pwedeng lumapit sa kristal at kung masisira ang kristal, mawawala rin ang kanyang immortalidad. Ang secret mission nila ay sirain ang kristal. Ang kasalukuyang laban nila ay distraction lang para sila ay malihis. Nagtanong si Irene kung bakit sila ang pinili, at sinabi ni Ginny na sundin na lang ang utos bago magalit si Daddy Ard. Biglang napansin ni Latima na may kakaiba at inihagis niya sila para tanggapin ang suntok sa kanyang binti. Pinakiusapan niya ang mga babae na tumakbo habang siya ang humahadlang sa mga kalaban. Kaya tumakbo na ang dalawa. Sa field, patuloy si Verda sa pagbaril sa mga kalaban. Nang may nag-flank sa kanya, agad niya silang pinabagsak gamit ang kanyang laser pistols. Unti-unti namang umaabante ang hukbo ng Demon Lord, pinapatay lahat ng halimaw sa daan. Pero nagtaka si Silly kung nasaan ang kanyang kapatid. Sa malalim ng kastilyo ng Demon Lord, natagpuan ni Irina at Ginny ang kristal na may kaluluwa ng Demon Lord. Tinawag nila ang kanilang spears para salakayin ito, pero sa paglapit nila, nag-activate ang magical trap at parehong natali. Nagtaka sila kung ano ang nangyari. At sa kanilang harapan, lumitaw si Latima. Sinabi niya na walang silbi ang kanilang pakikipaglaban, ito ang ultimate plan ng Demon Lord. Pero masaya siyang makita muli ang kanilang mga pamilyar na mukha. Sinabi niya kay Ard na kung mahalaga sa kanya ang muling makita sila, kailangan niyang sumuko. Ito lang ang paraan para mailigtas si Lydia sa kanyang malupit na kapalaran. Kahit na masaya ito kay Lydia, ipapasa ni Ard ang habang buhay na pagsisisi sa pagpatay sa kanya gamit ang sariling kamay. Pangako niyang lilipulin ang bawat sulok ng mundo dahil wala siyang pakialam sa buhay ng iba. Alam niyang pareho ang nararamdaman ni Ard nang makita ang bangkay niya. Kaya binigyan niya ito ng huling pagkakataon para magbago bago marating ng mga babae ang kanilang kapahamakan. Ipinahayag ni Latima sa dalawa na ang dahilan lamang niya sa lahat ng ito ay iligtas si Lydia, ngunit hindi na niya sasabihin ng iba pa, tinuturing lamang silang mga kasangkapan laban kay Ard Meteor. Sinabi ni Ginny kay Irina na huwag maging nerbiyosa dahil kahit hindi nila magamit ang magic, natutunan na nilang dalawa ang karaniwang magic at na-activate nila ang secret script magic ni Lydia para sirain ang kanilang traps. Pero tinawag ni LMA na walang silbi ang lahat ng ito at sinimulang i-summon ang daan-daang legendary monsters para patayin sila. Habang pinapalabas niya ang mga halimaw, isang malaking tornado ang bumagsak mula sa itaas at bumaba si Lydia mula sa langit habang winawasak ang lahat ng kalaban. Nagtaka sila kung paano siya nakahanap sa kanila. Ipinakita ni Lydia na ang maliliit na hairpins na ibinigay niya sa kanila ay mga tracker, kaya nalaman niya kung saan sila nagtatago. Sinabi niya kay LMA na sumuko na, pero hindi ito nagawang tanggapin ni LMA at nagbanta na sisirain niya ang buong mundo kung kailangan para iligtas si Lydia. Sinimulan niyang i-summon ang lahat ng kanyang monsters, pero isa-isa, winawasak ito ni Lydia at pinabagsak si Latima, tinatawag siyang Hangal. Nang mawala ng malay si Latima, iniwan siya ni Lydia at nawala patungo sa mga monsters, sinasabi na kahit masaya siya sa pag-aalaga nila sa kanya, ito ang tadhana na pinili niya at nais niyang lumikha ng mundong puno ng ngiti. Para sa kanya, maging champion ay ang paraan para makamit iyon, at ang mamatay ng malupit bilang pagbayad sa lahat ng dugo na nailaan ay bahagi ng kanyang desisyon. Pinili niyang maging champion bago pa man siya maging si Lydia. Tumalon siya at sinabi sa kanila na itigil ang palaging paglingon sa nakaraan habang sinasabak niya ang kristal. Nawala na ang immortalidad ng Demon Lord at naramdaman ni Barbados ang matalim na sakit sa kanyang puso.
Hiniling ng future self ni Ard kay Art na samahan siya sa pagliligtas kay Lydia, pero tinanong siya ni Art kung talagang gusto niyang iligtas siya o tinatakasan lang ang guilt sa pagpatay sa kanya. Ang tanging iniintindi niya ay ang sarili niyang makasariling hangarin, kaya tinawag siya ni Ard na duwag. Sinabi niya na hindi nila kailanman inisip ang nararamdaman ng iba at ito lang ang pagkakataon para ibigay kay Lydia ang tunay na gusto niya. Pero sinabi ng kanyang kalaban na tumahimik at inilabas ang lahat ng kanyang energy, sinasabi kay Ard na kahit gusto niyang iligtas ang sarili, totoong nais niyang mabuhay magpakailanman kasama si Lydia, at sinimulang i-activate ang kanyang kapangyarihan. Nagbanggaan ang dalawa, tumakbo at nagbanggaan ang mga espada nila. Tinanong siya ng mas matandang bersyon ng sarili niya kung bakit siya nag-reincarnate kung hindi para sa kalungkutan ng pamumuhay nang wala si Lydia. Tinanong niya kung nakalimutan niya ang huling salita niya kay Lydia. Pero sinabi ni Ard na hindi niya makakalimutan ang araw na sumigaw si Lydia sa kanya nang tanggapin niya ang ceasefire. Sinabi niya kay Lydia na gusto niyang pumasok sa non-aggression agreement para payagan silang mamuhay ng payapa, pero alam ni Lydia na bibili lang iyon ng oras para makapag-recruit ng mas maraming kalaban. Sinabi ni Ard na hindi niya babaguhin ang isip niya. Tinawag siya ni Lydia na taksil, pero tinanong niya kung naisip niya ang nararamdaman ni Ard. Sinabi ni Lydia na wala siyang pakialam, kaya sinabi ni Ard na gawin na lang niya iyon ng mag-isa kung talagang ayaw niyang sumunod at wala siyang pakialam sa gagawin niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumakbo si Lydia palayo. Ang mga salitang iyon ang pinakinaisin ng future self ni Ard sa lahat ng bagay sa buhay niya dahil kung sinabi niya lang ang nararamdaman niya. Hindi sana namatay si Lydia. Kaya nangakong ililigtas niya siya sa pagkakataong ito at pinabagsak si Ard. Habang bumagsak siya pababa para tusukin si Art, isang magical field ang pumihil sa kanyang paggalaw. Sa sandaling iyon, lumabas ang mga braso ni Lydia at hinayla pabalik ang espada niya. Narealize ni Art na kung ito talaga ang gusto ni Lydia, kailangan niyang talunin ang kanyang alter ego at sinabi niya sa sarili na tapos na ito. Sinubukan ng future self niya na ipaalala sa kanya kung gaano kahalaga ang mga araw na magkasama sila ni Lydia. Ang mga panahon na siya'y barbaric, at kahit nung sinubukan siyang akitin ni Olivia. Ang future self niya ay nag-utos na maghintay dahil ayaw niyang mabaygo muli. Sa pagkawala ni Lydia, doon niya naintindihan ang tunay niyang nararamdaman para sa kanya at inamin niya na totoong mahal niya siya. Habang naglaho ang katawan ng future self niya, nagningning ang katawan niya ng gintong liwanag at nagsimulang mag-glow rin ang mga babae. Narealize ni Lydia na sa wakas, babalik na sila sa kanilang sariling panahon. Kumislap ang mga orbs ng enerhiya sa buong lupain. Tinanong ni Lydia kung pwede niyang malaman kung ano ang hinaharap, kung panahon ba iyon kung saan ang lahat ay nabubuhay na may ngiti. Nag-struggle si Jenny sa pakikinig, pero inamin niya na bawat araw ay isang araw na pwede siyang ngumiti. Sinabi naman ni Irene na nasisiyahan siya sa bawat sandali na buhay siya sa hinaharap. Naging masaya si Lydia na hindi naging walang saysay ang kanyang sakripisyo. Pinakiusapan niya ang dalawa na magpadala ng isang huling mensahe kay Ard at niyakap silang mahigpit bago sila tuluyang naglaho. Nakatingin si Garv sa mga kumikislap na liwanag at narinig ang balita na natalo na ang Demon Lord. Kaya lumitaw siya sa harap ng lahat para ipaalam na natalo na ang hukbo ng Demon Lord at nagdiwang silang lahat matapos ang laban. Binigyan siya ng congratulations ni Lydia, pero sinabi niya na lahat ito ay dahil kay Ard Meteor. Sa dimensyon sa pagitan ng mga mundo, humanga ang Diyos sa kung paano naabot ni Ard ang kanyang layunin. Nang tanungin siya ni Ard kung sino siya, sinubukan ng Diyos na sabihin na isa lamang siyang kaalyado. Kahit ganoon, nagdasal si Ard na sana hindi na sila muling magkita at sinabi ng Diyos na naramdaman niya rin ang ganoon. Pagkatapos nito, nagising si Ard sa flatboard niya, isang kakilakilabot na lugar para magising. Humingi ng paumanhin si Olivia sa hindi magandang view. Nakarating sila sa mga ruins kung saan dati nakatira si Olivia. Sinabi ni Irene kay Ard na may iniwang mensahe si Lydia para sa kanya bago siya umalis. Puno ng lungkot ang puso ni Ard sa narinig niya, pero itinutulak siya ng espiritu ni Lydia pasulong. Nagulat siya nang ituro niya ang daliri sa kanya bago tuluyang naglaho magpakailanman.